Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat, at higit sa lahat, sa ating Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating himpilan sa ating pong radio program na si Jesus ang lahat sa lahat. Tayo po ay patuloy na umeere sa ating AM radio station na DWAD 1098 kHz at maging sa atin pong FB page na CBS DWD ay napapakinggan din po tayo all over the world. Kaya naman po sa pangunguna po ng aming pastor, Senior Pastor Rolito Antonio, kami po ang inyong mga lingkod, Ate Jean Celestial. At Kuya Top Celestial. Mula po kami sa JCAM Antipolo at kami po ay muling maghahatid sa inyo ng panibagong potahe o panibago pong aral ng ating Panginoon na magbibigay po sa atin ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga buhay. So ngayon po kapatid, we encourage ang lahat na kung meron po kayong mga notebook, ballpen at syempre po ang ating mga Bible ay i-ready na po natin at mag-take down notes po tayo sa ating discussion ngayong umaga. Dahil ngayon po kapatid ay hindi na po tayo papapigil na makarinig ng salita at aral ng ating Panginoon. So ayan po, bilang nalalapit na po at bukas na po ang araw ng ating pong mga nanay, at kung saan po espesyal po nating pinararangalan ang mga taong laging nandyan para po sa pagmamahal, handang umalalay at magsakripisyo para sa ating pamilya.
ang ating pong mga nanay, mga mami, mama, mga momski, inay or ina. Kahit paano man pong tawag natin. So, bukas po ay ating ipagdiriwang Happy ang Mother's kanilang Day. araw, ano po. So, tunay naman po talaga na hindi po madali ang pagiging ina o ang tinatawag po na ilaw ng ating tahanan sapagkat sila po ang patuloy na lumalaban, nagtitiis at nananalangin para sa kapakanan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang pagiging ina po ay isa sa pinakamahalagang kaloob po, pinakamaganda, I mean, na kaloob at responsibilidad mula po sa ating Panginoon. Kaya naman po ngayong umaga, samahan niyo po kami upang ating pong pasalamatan ang ating mga mami, ang ating mga nanay, mama, inay, ma, na tunay nga pong biyaya ng Diyos sa bawat tahanan. Isang mapagpalang pagdiriwang po ng Mother's Day sa ating lahat. At bago po tayo magsimula Yes. sa ating pong uusapan ngayong umaga na kung saan po ay patungkol sa ating mga nanay, syempre, tayo po ay una ay manalangin sa ating Panginoon. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na sabi nga ni Ate Jean ay celebrate po namin ang araw ng mga nanay, mga ina, Lord God. Sa mga oras na to, Lord God, before kami mag-start, nais po namin na dumulog sa iyo. Tunay nga na ikaw po ang Diyos ng lahat-lahat sa lahat ng mga bagay na magaganda, Panginoon, bagay na mabubuti, O Lord. Ang panalangin po namin before kami mag-start, you cleanse us Amen. and anoint us, Lord God Jesus Christ, with your holy presence. Nang sa gayon, Panginoon, sa pagkwentuhan namin tungkol sa iyo, tungkol sa mga ina at kaugnay sa iyo, Panginoon, malalaman namin yung kahalagahan, yung purpose mo, Panginoon, para sa mga nanay, Panginoon. At kasama na rin po doon yung pasasalamat, yung panalangin, yung blessing, Lord God Jesus Christ, for the mothers. Panalangin po namin, Lord God Jesus Christ, maging nawa, panibagong kalakasan, pagpapala ang pag-uusapan namin na ito. Nang sa gayon, Panginoon, alam namin, yung mga nanay ngayon, pagod, busy, Panginoon, but today, Lord God Jesus Christ, we're declaring, Lord God, that it will be a renewal of strength, renewal of blessing, renewal of vow as motherhood, Lord God Jesus Christ, as mother, Lord God Jesus Christ, at yung kahalagahan ng motherhood sa buhay ng bawat isa, kung paano mo ito ginagamit sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang po, I know you will bless all of the mothers, lalo na po sa mga nakakarinig ng tinig na ito, Lord God, sa mga nanay na nananampalataya sa iyo, Panginoon, sa mga nanay ng mga mananampalataya na dinudulog sa iyo, Panginoon. Ang declaration mo namin, Panginoon, blessing upon blessing na nanggagaling sa iyo. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Yan po. So, ang pag-uusapan ho natin ngayong umagang ito ay pinamagatan nating The Woman of Valor. Or sa Tagalog po, ang babaeng may tapang at dangal. Yes, yan po. So, pinaka main verse natin, alam naman na po natin, ito po yung Proverbs 31, verse 10 to 31. So sa Kawikaan po, chapter 31, versikulo 10 hanggang 31. So hindi na po natin sabihin yung buong chapter na ito, no, kasi masyado pong mahaba. Ngunit dun po sa ating mga puntos na pag-uusapan ngayon ay nakapaloob po dito yung kada verses, ano po, ating isa-isa na rin mapag-usapan. po. Oo. Ayan. Sabi po dito, hindi po naghahanap ang Diyos ng perpektong tao, mahusay na performance o panlabas na kagandahan. Pinaparangalan po niya yung mga kababaihan ho natin, no? At lahat ng mananampalataya na may takot sa Panginoon, lumalakad sa karunungan, tapat sa paglilingkod at namumuhay para sa kaluwalhatian. Alam niyo po, sabi po sa Kawikaan 31 verse 30, mapanlin lang ang alindog at lumilipas ang kagandahan. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay karapat dapat purihin. Alam niyo po, yan po yung ating aim. Lagi po natin pinag-usapan ni Ate Jean yan kapag, di ba, ano nga ba yung pinaka-goal ng mga
wife and mother, it will be ang answer po talaga niyan nasa scripture pa rin, which is yung Proverbs 31 verse 10 to 30. Verse 10 to 31. Sabi po dito, ano nga ba yung mga karakteristik ng mga godly woman or woman of valor? Kasi yung woman of valor, may tapang at dangal. Iba po yung ibig sabihin minsan ng tapang eh, di ba? Ang tapang naman na Isigaw. ang tapang naman ng asawa mo, no? But today we're going to talk about the kind of valor or yung katapangan ng may na may dangal na nanggagaling Lakas sa ng scripture. loob, kumbaga Yes. sa ibang ano, no? Oh, courage. Yes, Courage, courage. no? Ayan, sabi po dito sa ngayon po, just additional po sa ating introduction, yung culture ho kasi natin ngayon ay nagkakaroon po tayo ng devalue of godly womanhood. Ibig sabihin po nun, nagkakaroon po tayo ng hindi na natin siya ganun tinataas. Namamaliit na ho yung mga babaeng Nawawalan na ng halaga. hindi na ho pinaparangalan masyado, no? But God honors them, honors yung mga woman of faith, yung woman of valor. Kaya po yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon po sa panahon natin na to, sabi nga natin minsan minamaliit yung pagiging ina. Di po ba minsan sa culture natin ngayon kapag buntis ka, sabi sa'yo, buntis ka na naman, di ba? Kumbaga, yun po yung ano natin, parang minsan hindi na ho nagiging good news, ano po, yung mga binabaliwala na po yung katapatan ng mga babae kasi sa panahon ngayon, yung iba, sabi nga doon sa isang vlogger, gumawa ka kasi ng illegal. Kumbaga, yung katapatan na ngayon na-devalue, ang tinataas ho natin sa ating generation ngayon yung pagiging makasarili, self-centeredness. Tapos mas pinapalagan na yung mga palabas na anyo kesa sa magandang character o yung Yung panloob. tipong okay lang na hindi maganda yung ugali. Basta Maganda naman, no? Maganda naman siya, okay na. Hindi po ba? But scripture says the opposite. Sabi po sa kasulatan, ang isang babae dapat malakas. Amen. Ang isang babae ay may karunungan, no? Amen. Wisdom, strength. Ang babae ay may tapang, courage. Ano po? Ang isang babaeng makadiyos, yun po yung itinataas ng kasulatan, which is ito lang po yung masasabi ko when it comes to scripture. Minsan it's really is most of the time against the culture. It's most of the time against dun sa flow ng mundo, but there's a blessing in going against the flow. Kaya po dito po sa mga sinasabi natin na blessing or yung mga katangian ng mga kababaihan na galing sa scripture, there will be blessing for it. So sa atin po hindi po natin minamak yung mga kababaihan na go with the flow. But we are telling lalo na po sa mga kananayan, sa mga asawa, na if we go with the scripture, with the rules or guidance of the Lord, there will be blessing na galing din sa Panginoon. Sabi po dito yung Hebrew phrase po for Proverbs 31 is Eshet Chail. Yan. Ang ibig sabihin daw po ay babaeng may tapang, marangal ang karakter, malakas, may espiritual na katapangan. Hindi ito kahinaan. Ito ay banal na kalakasan po. Alam niyo po, di po ba lagi natin sinasabi ng mga kababaihan, mahina sila or physically weaker. Parang walang kakayanan. Yes, oo. Kumbaga, pero iba po yung sinasabi ng scripture eh. The scripture is not mocking the woman, but the scripture is really empowering the woman that we have. Kasi po minsan po nami-misinterpret po natin ng Bible kasi akala natin pag Bible ang mga babae is nasa paanan, but really the Bible is really empowering woman. Lalo na po dito sa Proverbs 31, no? Makita natin kung paanong ikinararangal ng mga mahal sa buhay ng pamilya niya yung mga babae. Sabi po dito, ang talata pong ito
ay itinuro ng isang ina sa kanyang anak na si Haring Lemuel. Ito pong Proverbs 31. Ito ay karunungan tungkol sa tunay na kadakilaan. Hindi kasikatan, hindi kagandahan, hindi popularidad, kundi maka-Diyos na karakter. Minsan po, lalo sa panahon natin ngayon, hindi na ho ito pinapalagan. But um, if we follow this, yung ating reward ay nandun sa Panginoon. Sinasabi po ng mundo, sundin mo lang ang puso mo. Unahin mo ang sarili mo, importante ang imahe mo. But God says, fear the Lord, matakot sa Panginoon, walk in wisdom, lumakad sa karunungan, build your home, itayo ang inyong tahanan, serve faithfully, maglingkod ng tapat, live for eternity, mamuhay para sa walang hanggan. Napaka-importante po ng last part. Sometimes yung mga pinapalagan po ng mundo, yung pagsunod sa kung ano nasa puso mo, Pagsunod sa dreams mo. mga physical, it's not eternal. Ano po? Sabi nga po dun, meron ako nabasa na ang madadala mo lang daw sa heaven, hindi yung yaman mo, hindi yung kagandahan mo, kundi yung mga anak mo, yung pamilya mo. Kaya nga sinabi nila, ano ba yung pinaka-importanting bagay? Yun po yung pamilya natin kasi yun po yung madadala. And it's a core na role, pinaka-importante na role is yung motherhood dun sa pagdala ng pamilya sa sa Panginoon. Sabi po dito sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Alam niyo po kapatid, alam ko po madami sa atin ang talagang compass natin at direction kung ano yung nakikita natin sa social media. Yun yung maganda, yun yung kasiyasiya. But if we change our compass to the scripture, nandun po yung kabutihan ng Diyos doon sa kanyang plano when it comes sa marriage and motherhood. Dahil po napakaganda po ng pangako ng Diyos do sa mga kananayan. Kasi po sa panahon ngayon, 'di ba, parang alam natin, totoo naman po pinipraise po natin yung mga strong independent woman, 'di ba? But God wanted yung plano niya sa mga kababaihan is to be soft, but soft in a way na meron silang masasandalan, lalo na po ang Diyos. So dito didiscuss natin kung paano nga ba kaya pa ring maging matapang with submission, Amen. with following the scripture. Yan po. So yung number 2 point natin. Puntos natin, ang babaeng may tapang at dangal, may takot sa Panginoon higit sa lahat. So meron, sabi po dito, ang pundasyon daw po ng Kawikaan 31, hindi daw po pagiging produktibo. Hindi sa negosyo, hindi sa gawaing bahay, hindi daw po sa talento natin, kundi ang pundasyon po natin ay ang takot sa Panginoon. Amen. So sabi po, ang babaeng may takot sa Panginoon, sabi po sa Proverbs 31 verse 30, ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. So, paano nga ba? Ano nga ba ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon, Kuya Boyat? So, hindi ito yung takot na parang sinisindak ka, na tipong, Parang horror movie. Hindi yun parang yung tipong, isang tingin ko pa lang, matakot ka na. Yung sa mga asawa, kapag ka niyaya ng kabarkada, mag-basketball, mag-inom, or pagka tiningnan ng asawa, matakot ka na. Hindi po ganong pagkatakot, kundi yung takot na may paggalang, pagpapasakop, pagsunod, pagpupugay, at pagtitiwala po sa Panginoon. Which means, kapatid, na ang Panginoon ang buhay ko. Parang sinasabi natin, inaalay natin ang buhay natin para sa ating Panginoon. So, kapag daw po ang babae or ang isang nanay, isang asawa, ay walang takot sa Diyos, ang kaloob ay nagiging kayabangan. Ang kagandahan, nagiging kahambugan. Ang tagumpay ay nagiging Diyos-Diyosan. At ang pamilya ay nagiging idol na.
ang ministry nagiging palabas na lang, ano, hindi na nakakapag-worship, nagiging performer na, hindi na worshiper, ano. So, ngunit kapatid, kapag daw po may takot sa Diyos, ano, lahat po ay nagiging pagsamba. Yung tipong, yung tipong, kapag ka umaawit ka sa harapan, hindi nakikita kung yung mismong mga awit, ano, kundi nakikita yung kabutihan ng Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon, ano po. So, sabi, maraming tao daw po ang ibinabase ang kanilang pagkatao. Unang-una sa itsura. Na kapag naalala ko po yung isang vlogger ulit, no? Parang, Pilig tayo man. oo, kasi ano So, siya, ngayon eh. maitim siya. Tapos parang nagpaputi daw siya. Sinabihan siya ng mga tao na, ay, hiram lang naman yung puti mo, ganyan-ganyan. Lahat may Tapos, sasakyan. oo, so ang nangyari sa kanya, dahil, umitim ulit siya. Tapos sabi, sinabihan naman siya na, magpaputi ka, sayang naman, kumikita ka na, ganyan-ganyan. So, wala na daw siyang suotan. So, ang ginawa niya is, in-embrace na lang niya yung kung ano yung beauty na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ano. So, dapat daw po yung identity natin hindi nakikita sa appearance natin, sa itsura na meron tayo, ano. At isa pa po na dapat hindi natin na ibinabase ng tao ang kanilang pagkatao is yung mga achievements sa mga na awards like kunwari po sa mga anak natin, ano, na parang kapag ka walang naging awards sa school, parang na 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 na, na, na Nadadown Nadja-judge tayo. na po natin, ano, yung bata na hindi matalino, ganyan, na walang alam, 'di ba po? Pero lahat ngayon may honor na. So, lahat na. Okay, Ah, pwede nang ipagmalaki lahat, no? so ayun po, hindi daw po dapat sa achievements na porket naging doktor ka na, porket naging abogado ka na, ano, dapat daw po hindi natin doon ibinibase ang ating pagkatao, ano po. Isa pa po, yung approval sa social media, ayan, napakarami pong ganyan, kaya nauuso po yung ano, anxiety, stress, depression, kasi isa po sa nagiging problem natin is hinihingi natin yung approval ng mga tao sa social media, which is not good, hindi po tama, ano po, Lagi tayong naghahanap ng baka may masabi yung masabi yung ibang tao, or parang nagiging ano na, naging controlled na yung mga kilos natin, kasi ang nasa isip natin, ibabash tayo, ano, ibabash tayo sa uso pa naman ngayon yung social video media, recording. yes. So, ayun po, ang isa pa po is sa relasyon. So, dapat daw, ito daw po yung mga karaniwang pinagbabasihan ng mga tao sa ating pagkatao, ano po. Ngunit lahat ito ay lilipas, kapatid. Wala pong mananatili. Ang nakatanim lamang sa Diyos ang mananatili, ano po. At sabi nga po sa ano, no, Kawikaan chapter 9 verse 10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. The fear of the The Lord fear of the Lord is the is the beginning of wisdom. wisdom. Praise God. So, kaya naman, kapatid, ang tanong po, ano ba ang nagbibigay halaga sa atin? Ano ba yung pinakaayaw mong mawala? What Yan. defines your worth? Opo, ito ba ay yung career mo? Mhm. Ito ba ay Yung pamilya position mo? Posisyon mo? Ito ba ay yung kayamanan mo? Ano po? Ito ba ay yung ministry mo? Yung leadership mo? So, ito po yung may iwan natin na tanong sa lahat po, sa lahat ng mga nakikinig natin, na hopefully hindi po yun yung mga nagiging natin, pinapahalagahan natin, po, lalo tigit po sa mga kananayan, sa mga kababaihan, na hindi po ito yung maging mas mahalaga sa atin, kundi kung ano po yung nais ng Panginoon para sa atin. So isa pa po sa ating pangalawa na characteristics ng woman. Pangatlo. Oh yes, yung pangatlo, woman of valor builds her house with wisdom. Yung babae po na may tapang at dangal ay nagtatayo ng kanyang tahanan sa pamamagitan ng karunungan. Ano po? Ibig sabihin po, may wisdom, merong knowledge, may understanding. Dito po sabi po sa Proverbs 31, pinapakita po na yung
may bahay, siya po yung naglilingkod sa pamilya. At nagpaplano para sa hinaharap. So, ito po, alam na alam naman ho natin yan, favorite na gawin yan ng mga nanay natin. Yung tipong tayo dapat yung gagawa, sila pa yung gumagawa. Yan po yung... Naalala mo ba si Mama dyan? Opo, yan po. Kumbaga sa amin po, lumaki kami na ang nanay ho namin, parang kapag ka nasawa na sa amin mag-uto, siya nagagawa. But you know, there very very common na maging act of service yung love language ng mga Kananay. kananayan. Kahit na parang hindi talaga yun yung love language nila, parang Nagiging yan yung love language nila. which is Service. lalo na ako sa mga nakakilala sa Panginoon, no? Kasi po um talagang tinataas ni Lord yung mga mga magulang na kayang maglingkod, yung kayang magla ng oras. So, sabi po dito yung Proverbs 31 na builder or tagapagtayo ng tahanan, sila po yung nagpaplano para sa hinaharap. Kumbaga hindi lang po about present yung inaalala, kundi pati yung future. Kaya nga po minsan doon na rin po nagka-anxiety. Actually, yung mga babae, mahilig talaga magplano. As personal po, parang ayoko po ng parang biglaan. Gusto ko, I don't know kung lahat ba ng babae is ganun, pero karamihan po may plano. Parang ayaw ng bigla na lang na aalis or bigla na lang na ito yung magiging desisyon. So, laging may plano. Sabi, Lalo tigit sa hinaharap, po. sabi po pag gumagala kami, ano na lang ako eh. O sige, saan tayo pupunta? Planado na lahat ni Ate Jean. Yan, masipag magtrabaho. So, dito po, both sa career-wise, tsaka negosyo. Yan. Negosyo, Sa bahay. gawain bahay. Ito po yung kasipagan ng mga ina. Sila po yung, isa po to sa mga building blocks. Kaya po, makikita natin, pag, mas maganda yung dynamics ng family kapag kayo po masipag magtrabaho, nagsasalita ng may karunungan, speaks wisdom, no? Ibig sabihin po, kaya pong magsalita ng may wisdom, lalo na sa mga anak, po. Kasi most of the time, sa amin pong mag-asawa, most of the time, ang kasama talaga ng mga bata, mami nila, si Ate Jean. Kaya po, yung kanyang words, if she became close with the Lord, nagiging word of wisdom doon sa mga bata. Kaya po, as we get closer doon sa relationship natin kay Lord, doon po nakakapagsalita ng ng karunungan. Doon po rin nagiging, kasi ang tahanan, hindi lang naman yan yung physical na house eh. It's also like the children growing up, nabibuild din sila with the wisdom of the Lord. Kumbaga kung ano yung nakikita sa magulang. At saka Or tinuturo. Tinuturo, yes. May mga tayo, 'di ba? May mga turo yung Narinig. magulang natin. Oo. Na hanggang ngayon nandun pa rin kasi it became like a building block doon sa buhay natin. Nagpapala sa iba. So, yan, medyo hindi pa naman po yata nape-pressure yung mga nanay dito, no? Kasi ang dami ho nito, no? It's about you, pero reviewing kung ano nga ba yung gusto ni Lord para sa Sa amin na mga nanay. mga nanay. Bawi na lang po kayo sa mga tatay. Mag-Father's Day. Ayan po. Sabi po dito, hindi siya pabaya. May layunin ng kanyang ginagawa. So, ibig sabihin, may purpose. Lagi po natin iniisip lalo na pag sinasabi natin, yung mga magulang, hindi naman yan magsasabi sa'yo ng ikakasama mo. Minsan hindi lang talaga fit do sa current era. Pero, ang lagi mong titingnan, hindi yun masama. Pwede mo ibahin yung way, but the purpose and the care nandun. Sabi nga dito yung sa Proverbs 14 verse 1, the wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears her down. Tears down. Ibig sabihin po, yung marunong na babae nagtatayo ng kanyang tahanan, ngunit winawasak ito ng mangmang na sarili niyang mga kamay. Kaya kapatid, bakit nga ba natin pinag-uusapan to? Because we don't want Christian woman, yung mga believers na woman, to tear down the household na pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya natin pinag-uusapan to because we want to review ano nga ba yung purpose ng magulang doon sa
ng nanay. Especially nanay. Actually, di lang nanay. Kumbaga magulang. Pero especially nanay kasi si nanay siya daw yung glue ng lahat, no? Tatay, anak. Actually, hindi naman po sa itinataas ko ang mga kababaihan, or mga kananayan. Pero sabi nga po nila, ang mga kababaihan daw po ang anchor ng Yes, pamilya. yes. Oh. Na kapag ka nabuwag yung anchor na yon, wasak yung buong yung tahanan, kumbaga nga. Yes. The father is the wall, the haligi, po. Pero yung pinaka core is yung nanay daw talaga, po. Yep. Actually, ito po napakaganda po itong Proverbs 14:1. Medyo emphasize lang natin ng konti. Kasi po, God wants the wives and the mothers to have wisdom, magkaroon ng karunungan na itayo yung tahanan. Ibig sabihin po, kapatid, kasama na rin dun yung katapangan na huwag sumuko. Kasi, alam ho natin, kami mga kalalakihan, hindi naman ho din kami perpekto. So, minsan, syempre, nakakasuko din. Maski si Ate Jean minsan naasar sa akin. Pero minsan lang naman, di ba? But, because of her relationship with the Lord, because of her wisdom na nanggagaling sa Panginoon, bisit pagka hindi kami nagkakaintindihan, nagkakaroon ng wisdom si Lord sa kanya na magagawin yung mga bagay na makakapagbalik doon sa mas mabuting sitwasyon ng family. Kaya po, very important that the woman is also take time to get closer with the Lord. Dahil yun po, kasi po sa sariling kakayahan natin, wala naman ho tayo magagawa. But with the Lord, kakayanin ng mga kananayan, no. Alam ko marami ho dito kami marami rin kami mga nakakausap na baga syempre may mga bagay na pinagtatalunan, hindi na pagkakasunduan ng mga mag-asawa, but both party needs to be closer to the Lord. But today yung mga kananayan, nais po natin silang i-empower na magkaroon pa ng mas mahabang pasensya, po. Yan. So, sabi po dito, the world sees housework, parenting, and serving as small. Pero ang Diyos po, nakikita ito na nakikita ng Diyos ang walang hanggang epekto nito. Alam niyo po, di ba, sabi natin, diya daw ng mundo ko, sasabihin sa iyo, housewife ka lang, parang, eto lang yung ginagawa mo. Pero alam niyo po, hindi po kasi, yun nga po yung sinasabi natin, huwag natin pakinggan yung sinasabi ng mundo. Si Lord, He sees the internal influence of the mothers doon sa mga anak. Kasi yung next generation, yun yung next generation ng mga magpupuri sa Diyos. Yung mga next generation na magmiminisel sa Diyos. Very important na yung next generation natin may takot sa Diyos. And ang napakalaki po ng role ng mga nanay dito. Alam niyo po, inuhubog po ng isang ina yung puso, pagkatao, karakter, at pananampalataya ng susunod na henerasyon. Kaya po, huwag niyo pong sabihin, nanay lang ako or asawa lang ako. Kundi kayo po yung kumbaga parang yung extended na hand ng Diyos sa paghubog sa pagmold ng clay. Kayo po yung mga magulang, mga kananayan po yung extended na hand ng Diyos sa pagmold doon sa clay ng next generation. Lalo ho ngayon, di ba? Ano na nangyari sa Pilipinas? So, dinalaga natin ng mga taong mas matalino, mas may takot sa Diyos. Yun po. Wag po ninyong paliwalaan yung kasinungalingan na walang halaga ang ginagawa ninyo. Very important role ng mga magulang ng kananayan yung pananalangin, pagdidisiplina, correction, pagtutuwid, yung sacrifice. Yan, ito yung pagkain na hinahanda, di ba? Yung paghahanda ng pagkain. Sobrang laking bagay po ito. Wala kaming lakas. Makakatayan kapag wala ko kaming kain. Yan. Yung yakap. Yan. Pagka may masama pakiramdam, yakap sul ng asawa ang kasagutan. Gawa ng pagmamahal, acts of love. And yung, ayan po yung mga mahalaga sa Diyos. Naalala ko, Kuya Boy, ito na, dugtungan ko lang. Kasi, di ba, isa yan sa naging stress ko before, na parang,
I feel na parang wala akong naitutulong sa bahay, ganyan. Walang nagiging halaga yung ginagawa ko. Parang kasi ang mindset ko before is hindi ako nakakatulong sa dadagdag ng income, ganyan. Tapos, nung time na meron pa kaming kasambahay, syempre siya yung gumagawa ng mga gawaing bahay, ganyan. Minsan siya pa yung nag-aalaga sa mga bata. So, nagkaroon ako ng stress nun na parang, wala akong naiaambag, kumbaga. Pero nung time po na parang, kinausap ako ni Boyd about dun sa kahalagahan ko as a mom, yung simpleng pagtabi sa mga bata, sa pagtulog, kasi si Boyet po ay panggabi, ano po. So, yung simpleng ganon na tinatabihan ko sila sa pagtulog ay napakalaking bagay na po, as part ng ambag ko doon sa family, ano po, sa pag-aaruga, kumbaga nga sa pamilya. And ngayon po, dahil ako po ay full-time mom, wala po kaming kasambahay ngayon, so lahat po talaga ay sa akin. So ngayon ko po nakikita yung worth Hindi, yung value. yun nga po yung parang isa sa mga sinasabi ko din kay Ate Jean. Kasi minsan kaya minamaliit ng mga kababaihan yung Sarili. sarili nila. Kasi binabase nila sa amount. Kumbaga Yung sa pera. nagagawa, yeah. Sa pera. Kumbaga, ano ba yung katumbas nito sa pera? O di sabi ko, di ganito, computerin mo. Kung ikaw nagtatrabaho ko full time, tapos ako magpa-part-time din ako alaga sa mga anak ko. Yung yung kita ko liliit, Mm. 'di ba? Imbis na parang doon na yun yung yung mag-aalaga ng anak namin. O sige, sabihin computer natin 'yon. Yung magpapakain sa amin, computer natin. Nag-computan eh, no? Oo. Kumbaga, yun yung gusto mo na parang yun yung gusto mo maging parang basihan. Pero doon po pinakita na makikita mo na malaki yung worth ng nanay na supportive, yung asawa na supportive. Doon kasi ito po ako po as working dad, sobrang laking parang hindi ko na kailangan isipin yung mga bata. Makakapag-focus ako sa trabaho to produce, to provide. Kasi kung isipin ko pa yung mga bata, paano ako makakapagtrabaho ng maayos? Baka mamaya 8 hours nga ako pumapasok. Sabi mo nga kung Pero- iisipin mo pa yung lulutuin na pananghalian. Oo, tapos yung mga bata kung natututo ba sila, kasi kahit sabihin mo may ibang nag-aalaga, kapag wala yung nanay na nagdidisiplina na ito yung values na gusto nating magkaroon yung anak natin eh. Kasi iba yung values ng mga kasambahay. Hindi naman natin pwede sabihin ganito yung ituro mo na lagi. Kumbaga andun ka, napakalaking bagay nun na alam ko we're building something good na worth it lahat ng sacrifice natin. Dahil dun sa pagiging present mo. Kasi kumbaga yung ikaw na kumukuha ng presence ko, kasi paminsan-minsan na medyo mas maliit yung oras ko doon sa mga kids, di ba? So yan. Sabi nga dito tuloy na lang po natin, sabi dito, ang babaeng tulad sa Kawikaan 31 ay hindi para abusuhin. Siya ay dapat parangalan, protektahan, pahalagahan, at palakasin ng loob. Kasi trabaho po ng mga asawang lalaki yan, no? Na protektahan natin yung ating yung mga asawa. Sabi nga biggest flex yung makaya mo na maging stay home wife yung asawa mo, para kung anong gustong gawin ni Ate Jen, no? Kung gusto niya mga creatives or kung ano man gusto niya part-time na mga, actually nagagawa niya yung mga part-time na mga businesses. Siya nagtitinda ng mangga nung nakaraan. nagloko ng mangga nung galing kaming Batangas. Kumbaga, ikaw kung anong trip mo, 'di ba? We as man, it's our job to take on the stress, kasi yun daw po yung makakapag-strengthen sa amin, sa ating mga kalalakihan. But for the wife, mas okay na i-nurture yung mga wife. Hindi dapat laging survival mode, kasi sayang ang beauty. Ano po? Sabi po sa Proverbs 31 verse 28, her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. So mga kananayan po, kaming bahala sa inyo, mga anak. Kami titindig at
kami po yung magpupuri sa aming mga asawa. Pinupuri, hindi po yung wina-worship but praises her kung ano po yung kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Yan po. Next point na tayo, Ate Jean. Number 4. Ako ba to? Yeah, sabi po dito, a woman of valor has strength with compassion. Ang mga babaeng may tapang at dangal ay may lakas na may kasamang habag. Yan po. Hindi po tapang lang, may kasama rin pong habag. Sa Proverbs 31 is balanse po yung wisdom na to. Ano po sabi? Ang babae daw po ay may lakas ngunit mahinahon. Masipag ngunit mahabagin. Matalino ngunit mapagkumbaba. Kumbaga ito po yung mga katangian na meron po dun sa Proverbs 31. So, minsan tatanong natin sa sarili natin, paano ko kaya ma-improve yung sarili ko? As wife and mother, ang compass po ay Proverbs 31 talaga. If you wanted to improve. Kasi po, pagka tumigil na tayo mag-improve, medyo doon na tayo nade-depress. Sabi po dito sa Proverbs 31 verse 20, binubuksan niya ang kanyang mga kamay sa may hirap at tumutulong sa nangangailangan. Ang makadiyos na lakas ay hindi makasarili. Ang tunay na espiritual na paglago ay naglalabas ng malasakit sa iba. Kaya po isa po sa mga if you're not a giver, if you're not generous, isa po to sa mga i-practice natin. Hindi lang po sa mga kananayan, but it's really part of motherhood and being a wife na i-extend yung kung ano yung merong blessing doon sa family. Kasi lalo na po, ito po nakikita ko po kapag po ang nanay, ang parents naniniwala sa Panginoon, malamang sa malamang nag-uumapaw po yung blessing niyan. Ibig sabihin, there are still plenty to share. Marami pa pong may share. Yun po yung bunga din natin sa Panginoon eh. Yung mga makadiyos na babae po, nakikita na nakakakita ng mga sasaktan yan. Kumbaga empathic. Empathico. Parang sila, compassionate talaga. Ano? Parang si Ate Jean kapag nanonood to ng may mga sakit umiiyak eh. Actually, yung isa po sa niyan, sa pwedeng example, po, parang sa mga kasamahan natin, di ba? Like sa CG, So, doon, yung parang pinuput on mo yung shoes mo. Napuput on mo yung shoe mo doon sa kalagayan, sa situation nung and then yun nga po, isa po yun tumutulong na magdala ng bigat po. So parang kumbaga hindi makatiis ang isang babae or isang nanay na parang hayaan lang yung kunare may nakikita siyang na nahihirapan nangangailangan. Parang ando doon yung pagtulong talaga So sabi nga dito, ito po yung mga katangian din ng makadiyos na babae based sa Proverbs 31:20. Nakikita yung mga sasaktan, tumutulong magdala ng bigat ng mga ibang tao, nagpapalakas ng loob ng iba. Yan. Sapagkat syempre, kapag pinapalakas ng Diyos ang loob mo, may tuturo mo din yun sa iba. Na ipapass on mo. Yes, so, ganito yung nangyari sa akin noon, di ba? Lalo na sabi ko, meron kaming kaibigan na parang may problem sa pagbubuti. Sabi ko, hindi ako makaka-relate dyan. Tanungin mo si Ate Jean mo. And madaming experience yan. And masayang naglilingkod. Jesus is the ultimate example po ng katangian ng 31 na nakikita kay Kristo. Yung pusong alipin. Yung wala siyang pakialam na siya ay Diyos, basta He came here to serve. Mag-serve talaga siya. So, isipin po natin, it's a privilege to serve. Minsan po yung iba parang, ay, servant ka. Katulong ka lang, alipin ka lang. Pero sabi nga sa Matthew 20, verse 25-28, kung gusto mong maging great, kailangan mo maging servant. Amen. So, great yun sa mata ng Diyos. Huwag na nating isipin yung mata ng tao. Marami sasabihin ng mga tao eh. Lalo sa social media, nako. Ang isipin natin sasabihin ng Diyos. Ang naglilingkod ay great.
Yan, marunong, wise, compassionate, at sacrificial. Ang layunin po ay hindi lang maging tulad ng babae sa Kawikaan 31, mas malalim na layunin po, higit sa lahat, maging katulad ni Jesus. Amen. So, alam niyo po, kahit lalaki si Jesus, every one of us, lalaki, babae, nanay, tatay, we need to be like Jesus. Amen. And the true anchor, the true goal is to be like Jesus. Amen. Praise God. So, panglima po sa ating mga puntos is ang tunay po na kagandahan ay ang spiritual, hindi po ang panlabas lamang po. So, sabi po dito sa mapanlin lang ang alindog at lumilipas ang kagandahan. I think nasa nasa Kawikaan 31:30 let's see. So sabi po dito mandaraya ang mapang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan po. So ngayon po yung mundo ngayon masyado po kasi nahuhumaling na tayo dun sa mga physical na yung parang mga tao halos lahat na lang nagpaputi, 'di ba? Patapos ng ilong. It's not it's Wrong. not bad, it's not wrong, 'di ba? Pero doon na yung parang doon na yung kinakahumalingan natin no. Parang baka nga mas matagal pa yung beauty routine, sabi nga nila, kaysa sa devotion Hindi nga lang devotion, kahit man lang magbasa ng Bible or sa cellphone po. Or yung mga filters, yung tipong gusto lagi naka maganda ang flawless, ganyan. So walang flaws, no? Walang makikitang dumi. Yun po ang mga kinahumalingan natin ngayon Yung isa pa po yung status natin. Dapat laging maganda, masaya or blessed. Sabi nga nila, may mga status sa Facebook, no? Feeling blessed, okay naman feeling pa nga ba yan? Feeling happy, mga ganyan po. So pagiging attractive, parang laging ang tina-target natin is yung ma-attract sa akin yung crush ko o kaya ma-attract sa akin yung kasamahan ko, Maraming magko-compliment, Yung yes. Validation ng tao. So, yun po yung mga madalas na kinahumalingan na po. And guilty tayo ng mga lahat tao. yan. Yes, lahat po tayo. Hindi lang po yung mga nakakapakinig. Miski po kami, Yes. na parang may mga pagkakataon na yung validation ng tao naiisip pa rin po namin pero yung part po ng Now. parang kumbaga yung pag yung sa status like sa kunwari sa Facebook feeling kaya po ayaw namin yung mga nagpo-post 'di ba? Kasi masyado Hindi na na po po kayo nahilig masyadong publicize kasi kapag binobroadcast mo na sa social media yung kung ano yung buhay mo, 'di ba po? Pero sa atin kasi most of the time, yung masaya lang ipopost mo. Ba't ka magpo-post ng mga away nyo? Nag-away kami. Oo. Ngayon sa social media, miski away 'di ba? Parang, kaya medyo rin po, kumbaga filtered na yun sa social media kasi akala mo lahat ng tao masaya. Pero yun lang talaga yung pinapakita nila, di ba? Amen. Kaya nga po, yung kagandahan nga po is kumukupas. Nagbabago ng uso, nag-upgrade, kumbaga nga. So, maganda ngayon, bukas, hindi na maganda yung fashion. Amen. Tumatanda ang katawan. Hindi po laging sexy, hindi po laging makinis, dadating ang panahon na kukulubot po ang balat natin, So, hindi po natin pwedeng pagbasihan yung kagandahan. Yes, Panlabas na anyo po natin. Kundi ang karakter lamang po ang mananatili. Okay. Kung ano yung nasa loob natin. Kaya- yung spiritual natin, po. Kaya yun yung pinag-uusapan natin kanina pa, na i-polish natin yung ating character. Oo. Rather than yung outside. Specifically spiritual natin, po. Yes. Yung ating panloob at ating spiritual, po. So, sabi nga po, sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, sa halip
Ang dapat na maging maganda ay ang panloob at ang pagkatao, ang hindi kumukupa sa kagandahan ng maamo at tahimik na espiritu. So sabi po ang maamo at tahimik na espiritu daw po ay hindi nangangahulugan na mahina o walang boses. Hindi daw po ibig sabihin kapag ka nanahimik ang isang tao is wala na siyang wala na siyang say. Is mahinang nilalang na siya po. Si Jesus mismo po maamo siya, 'di ba? Gentle. Gentle, Meek. meron siyang kahinahunan, po. Ngunit siya ay makapangyarihan. All-knowing, all omnipresent, omnipresent, 'di ba? So talaga pong makapangyarihan ang ating Panginoon, po. Kaya naman ang kaamuan po ay lakas na kontrolado po ng ating Panginoong Diyos. Gentleness. Kumbaga, hindi ka mabilis matrigger. Ganun. Amen. Ah. Nag-amen ako doon. Hindi ka mabilis tumaas yung mo, yung Yung high blood high blood. pressure. 'Di ba? Kasi po, sabi nga nila, if you control your emotion, you control your life. Amen. 'Di ba? You control your tongue. Kasi pagka hindi mo makontrol yung emotion mo, may masasabi ka hindi maganda, may magagawa ka na hindi maganda. Amen. May maiisip ka na hindi maganda. Tsaka kahit ano pong ganda ng panlabas, kapag po ang panloob ay hindi, lalabas at lalabas pa rin po. Yes. Sabi nga magmamanifest Yes. dun sa panlabas. Kahit po anong kolorete ang ilagay mo sa mukha mo, kahit na anong makeup, anong pagpapa-botox and everything, kapag po ang panloob natin ay hindi maganda, yung spiritual natin ay mahina, talaga pong lalabas yung pagkakulubot, laging pag magagalitin ka, 'di ba? Pumapangit yung itsura natin. Kapag wala kang pasensya, talagang hindi nagiging maganda yung Parang aura pangit mo. ang aura mo sa Pumapangit ang aura. Tsaka Ate Jen, yung hindi ka talaga tatagal sa mga tao na kapag kasama mo toxic. Yes. Siyempre, 'di ba, para sa Yung family. parang aayawan at aayawan talaga. Kahit gaano ka pa kaganda kung toxic. 'Di ba? Tayo, kumbaga, kaya tayo nagtagal. Ilang years na ba tayo? 7. Kasi kahit pa paano, may mga toxic trait naman talaga tayo kasi tao. Di naman may iwasan yun. Pero at least, pinapolish ni Lord. Andun At saka yung nagpapabago tayo. Yes. Kumbaga, ina natin, Lord, paano ba ako mag-improve? But if we focus on the outside more, tapos, ay, okay na ako kasi maganda naman ako eh. Diba? Papatawarin naman ako ng mga tao. Pwede, kunyari, isang linggo, isang buwan. Pero kung hindi ka patuloy magtatagal ng years mong to. ginagawa yon dahil nga hindi mo inaayos ang puso mo, hindi mo inaayos yung panloob mo, dadating ang panahon na kakasawaan ka ng mga tao. Yes. Oo. So, And lalo worse is kasawaan ka ng Panginoon. hindi naman nagsasawa si Lord. Thank God. Oo, si Lord, hindi tayo susukuan ni Lord. Ang maganda pa doon, kasi 'di ba parang inaasahan mo yung kagandahan mo. Lumipas yung taon, nawawala na yung kagandahan. Tapos ito rin para din sa mga parang future na gustong maging parents at asawa. Kumbaga, unahin mo yung character. Kasi minsan tataka ka, bakit wala kayong tumatagal sa akin na relationship? Baka may problema. problema sa character, di ba? Kasi wala namang problema sa ganda. Kung magkapagtingin naman sa sarili mo. But the focus really is to know God and to change, to be transformed doon sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, ito na po yung pinakalas natin. Si Jesus ang tunay na perpektong may tapang at dangal. Si Jesus po yung has the perfect valor characteristic. Sabi po, walang taong perpekto na makakatupad sa Kawikaan 31. Actually, Kuya Boyet, yung Kawikaan 31, sobrang nakaka-pressure yan as a girl, as a babae. Parang, lahat talaga to. Nung nabasa ko po tong Kawikaan 31, Lord, talaga lahat to. Dapat sa isang babae. Pero pwede bang ilan ba to? Pwede ba 31 na babae? Tigil-tigil na lang ganon. Pero, ayun po. Wala naman daw perfecto. Ayun. So, Sinabi naman, walang babae, walang lalaki, no? Ang talatang ito ay hindi para hatulan tayo. So, this is not to judge us.
Pero ito po ay ituro tayo kay Kristo. Kasi po, ito lang po um, may mga parts ng Proverbs 31 na sa isang tao madaling gawin. May mga parts na mahirap gawin, 'di ba? Pero ang maganda doon, ang taong naniniwala sa Panginoon, tinatry na gawin. Amen. Tinatry na magbago. Si Jesus po yung so we're going to anchor it with Jesus. Siya po yung perfectly faithful, siya po yung tapat. Siya po yung perfectly wise, siya yung perfectong marunong, perfectly sacrificial, perfectly loving. Siya po yung perfect na magmahal sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan niya, unti-unti po tayong binabago Yeah. araw. Binabago mo ako Yes. araw-araw. Kapatid, wag nating isa po sa mga wordings or praise na inaalis ko sa sarili ko, yung hindi ko kaya. Mm. Lalo sa mga bagay na maganda. Pwedeng hindi ko kaya. Hindi mo pa Pag natatry. Hindi mo pa natatry, nagsabi ka na ng hindi mo kaya. Oh, yung parang eto na talaga ako. Yun po talaga inaalis ko sa sarili ko na eto na ako. Kasi po ang talagang wisdom ni Lord, kaya ko pang mag-improve kahit na ilang taon na ba tayo? 30s. 30s. Kaya wag talaga yung ibang number. Mga nasa 30s na kami. Alam ko may matututunan pa kami. Alam kong may mababago pa sa amin. Alam ko may mas magiging better pa yung relationship namin mag-asawa. Alam ko mas magiging better pa yung relationship namin sa mga anak namin. Alam ko mas magiging better pa yung relationship namin sa ibang tao, sa church. Yung aming mas magiging better pa yung giving, mas magiging better pa yung ministry, mas magiging better pa yung faith. Kapatid, under construction pa tayo ngayon. Amen. And lalo na po sa mga kananayan, balik ko tayo sa talagang topic natin ngayon, mga kananayan. Ang mga babae po, ang gusto po ng Panginoon ay magkaroon po ng takot sa Panginoon, lumakad ng may karunungan, walks with wisdom, builds her home, itayo po ng matuwid yung kanyang tahanan. No? Paglaanan po natin ng oras at lakas. Tapat na maglingkod, magkaroon ng malasakit, at Para sa iba. yes, para sa iba, at pagpapahalaga sa walang hanggan na kagandahan. Ano nga ba yun? Yung character. Character. Amen. The only thing that we can bring sa heaven, yung soul natin, Amen. yung spirit natin, which has our character na pinalish ng Panginoon. Kaya po, ito po, Final challenge, ano? final challenge po natin. So, sa mga kababaihan, po, challenge mo rin ba? challenge ko ang sarili ko. Challenge Challenge ko yung sarili ko habang sinasabi ko ito, no? So, sabi po, sa mga kababaihan, always remember na nakikita po ng Diyos ang katapatan natin. Sa mga nanay naman po, hindi po sayang lahat ng ating pagod. Yes. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sobrang saya. Sobrang saya na May ganitong- hindi sayang. Oo. Na may ganitong sinasabi, assurance ang ating Panginoon sa atin. Ano po? Yes. So sa mga asawa naman po at mga anak, parangalan ninyo ang mga babaeng inilagay ng Diyos sa inyong buhay. I'm so proud of you. Thank you, Lord. And sa ating pong mga simbahan, sa churches, ano po, maging mga taong may tapang at dangal tayo na nagpapakita kay Kristo. Hindi lang po tapang-tapangan lang at dangal-dangalan, kundi ipakita natin kung ano ba yung dangal at tapang na meron si Kristo. Okay. Ano po? So, for the last na scripture natin for the day, ito po yung Kawikaan 31, verse 31. Honor her for all that her hand has done, and let her works bring her praise at the city gate. Sabi po sa Tagalog, parangalan siya dahil sa lahat ng kanyang mga kamay, sa lahat ng ginawa ng kanyang mga kamay, at hayaang purihin siya dahil sa kanyang mabubuting gawa. Praise God. Amen. So, yan po yung worth ng ating mga kananayan, ng ating mga asawa. So, kung may mga kalalakihan po na nakakarinig na aking boses, sabayan niyo po. Mga anak. Mga anak. Yes. Tayo. Lapitan niyo po yung mga mommies, mga nanay, mga lola, lahat po ng mga ating kababaihan. Yun, asawa natin. Let us pray. No? And kung wala ka man hong kasama ngayon, your wife, your mother, I wanted to pray sa lahat.
So I wanted to pray for you, Ate Jin, din. Kasama ka din dito. So, let's bow down our head at pasalamatan ng Panginoon. Yes, yes God. Salamat po sa pinagsaluhan namin ngayong umagang ito. Maraming salamat sa wisdom, sa knowledge, Panginoon. Sa bagong encouragement, sa bagong hope, sa bagong assurance sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga kananayan, sa aming mga asawa. Lord, I'm praying, Lord God Jesus Christ, na lagi mo silang samahan. Don't let the world, Lord God Jesus Christ, give them their identity, Lord God, yung kanilang pagkakilanlan. But Lord, yung identity nila na nanggagaling sa iyo, that they are rubies, they are like precious stones sa buhay namin na ng mga mahal nila sa buhay at lalo na sa iyo, Panginoon. Mahalaga ang mga kananayan na ginagamit mo sila at sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, Lord God. I'm praying, Lord God Jesus Christ, that this will be a noble job. Noble, ito po yung kanilang titindigan na pagkatawag. This is a calling, Lord God, that comes from you, Panginoon, na ma-value nila ito, Lord God Jesus Christ, that they are planting something that in the future going to be big. Hindi man po sa mga kasama na po doon yung mga asawang lalaki as they plant their works, as they plan their devotion, as they plan, Lord Jesus Christ, yung kanilang pag-ibig sa bawat asawa nila, Lord Jesus Christ. I'm praying one of these days their husbands will become successful in their endeavors, Lord Jesus Christ, yung mga ginagawa namin, Panginoon. At isa po sa mga number one pasasalamatan namin, of course, ikaw, Panginoon. Pangalawa yung aming asawa, sapagkat, Lord, we need that kind of support. We need that kind of love. We need that kind of care for us to do things, Lord Jesus Christ, na kasama ang aming kabiyak, Panginoon. At sa kanilang pag-aalay, Lord Jesus Christ, ng oras, yung mga kananayan sa kanilang mga anak, malaman nila, Lord Jesus Christ, na in the future, may kahanto ang maganda yung kanilang mga anak. Lalo na kapag hindi sila napagod, na turuan, na mahalin, Panginoon, maging model do sa mga anak nila, Lord Jesus Christ. Kapag hindi po sila napagod, alam namin, Lord Jesus Christ, na merong magandang kahantungan. Maaring maging next president na mabuti sa Pilipinas, Lord Jesus Christ, mag-influence na maganda sa mga tao, Lord Jesus Christ. I'm praying, Lord Jesus Christ, na makita ng mga kananayan ng mga asawa yung value nila in your eyes, Lord Jesus Christ, sa mata mo, Panginoon, sa paningin mo. At I'm praying blessing upon blessing. I-bless mo po sila, Lord Jesus Christ, as makita nila na as they work for you, work for their family, Lord Jesus Christ, yung bumuhos ang pagpapala. Lalaki sahod ng asawa, malaki ibibigay sa mga asawa. Mayroon ng mga pampaganda, pang spa, pang massage, kung ano man ang gusto, Lord God, financially, but emotionally rin po also, Lord Jesus Christ, mababalik rin po yung praises na sa ginagawa nila, Lord Jesus Christ. Sa physical, Lord Jesus Christ, magiging lalabas din yung kagandahan. Magiging mas sexy, magiging mas maganda, Lord Jesus Christ. Mas magiging glowing, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. At I'm praying, Lord Jesus Christ, na as you improve us, Lord Jesus Christ, ikaw na po yung mapapurihan. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Amen. Hanggang sa muli po, Shalom everyone. Lagi po nating tandaan, God loves you, God bless you, let us give God all the glory. So ayan po for our announcements sa ating pong prayer and counseling. Maaari po tayong tumawag sa ating landline number 8808-1589. Yan po ay sa Gian Youth Center. At sa landline number 8706-6519. Ito naman po ay sa Delight in the Lord Prayer Garden sa Antipolo. At sa mobile number naman po, maaari po tayong tumawag sa 0917-177-64
0917-466. At ito po ay kay Pastor Rolly. At sa Smart naman po, 0920-414-0915. Dito naman po ay si Pastora Edith. So for our love gifts po, kung nais nyo po na magbigay, mag-bless para po sa atin pong gawain na radio program, you can send your LO or love gifts sa ating GCash number 0920-414-0915 under Edita Sisiban. At sa atin din pong BPI account number 3196-285291 under Aida Antonio. So yun lang po. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang